totoo doon. Alam niyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino. Kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon. Grabe, Yung no? sovereign will na yon. Paano Grabe. na lang pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? Oo At nga. bigla na lang sinabi ng COMELEC, after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President-elect. Kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagmura ka, kinasuhan ka ng NBI, kinasuhan ka ng DOJ. Nako. Ganyan na mangyayari dyan kapag hinayaan. Alam mo, posible yan ha? Kasi tandaan ninyo yung mga kaso sa kanya, parang out of this world yung kaso kay BP Sara Duterte. Talagang, mga kababayan, malaking issue ito. Malaking issue ito. At sa tingin ko, opinion ko lamang to, may kamay dito si Speaker. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung mga isyong may init. Ha? Bakit? Kasi ito may mainit na issue eh. Alam nyo, yung pagka disqualify kay Duterte party list at pag-disqualify dito kay Uy. 'Di ba? Sino si Congressman Uy? Siya yung nahalal na nanalong congressman sa Maynila. Biglang sasabihin ng COMELEC, hindi tama yung yung pagkakandidasi mo. So tanggalin ka na, si Abante na lang uli congressman. Mga kababayan, malaking issue ito. Malaking issue ito. At sa tingin ko, opinion ko lamang to, may kamay dito si Speaker. Diba? Opinion ko lamang to ha. This is just an opinion and it might be wrong. Pero sa tingin ko, naku po, may kinalaman ba dito si Speaker? Ako'y nagtatanong lang. Tinatanong ko dito, COMELEC Chairman, kinausap ka ba ni Speaker? Kinausap ka ba para ibalik itong si Abante at tanggalin itong Duterte youth din? Ako nagtatanong sa iyo, COMELEC Chairman ha. Kasi people voted for Duterte youth. Sila nga ang isa sa pinakamataas, di ba? Duterte youth. Tapos ganun-ganun mo lang tatanggalin. Tapos eto pang si Uy. People, Manila citizen voted for Uy. Tapos biglang sasabihin mo lang, hindi, forfeit yung kanyang candidacy. Ano ba to? Dahil ba maraming ginawa si Abante? Again ha, this is a question. Sana wag ganito. Pakinggan po natin itong paliwanag ni Cardema. May punto siya dito eh. Bakit? Ito ay pwedeng gamitin kay BP Sara Duterte sa 2028. Kunwari, nanalo siya. Baka sabihin nga, ay sandali, forfeit yung candidacy mo kasi may mga kaso ka. Diba? Kasi yan ang ginamit sa Duterte Youth. Again, trial ho ito. Trial tong ginawa nila. Parang yung ginawa kay Pastor sa KOJC, trial yun eh. Yung paglusob, nung walang masyadong nagwala, ginawa nila ngayon kay Pangulong Duterte. So, hindi kaya trial itong kay Cardema sa party list at saka itong kay Uy, kung walang iimik at magsasampa ng kaso dito sa COMELEC Chairman, pwede nilang gawin uli yan pag nanalo si BP Sara Duterte bilang Pangulo. Kasi nga laging ganyan ang kanilang pattern eh. May testing muna. Pagka diba? Tapos alimbawa, ito'y katang isip lamang na maaring mangyari. Kumandidato, hindi talaga makahabol si Speaker
So kahit number 2 lang siya. Di ba? Kahit number 2 lang, okay na. Tapos, biglang i-forfeit yung candidacy ni VP Sara Duterte. Presidente bigla si speaker. Ako po. At remember at that time, they're still in power. The command from the police and the AFP ay nasa presidente pa, na kay Marcos pa. So kung sino ang pumalag, pwedeng ikulong kagad. Di ba? I mean, ito'y katang-isip lang. Opinion ko lang to na maaring mali, maaring hindi mangyari. Pero kung iisipin mo, kasi yung mga, sabi nga nila, yung mga imposible, nagawa nila eh. Imposibleng bitbitin si Pangulong Duterte, nagawa nila. Imposibleng ma-impeach si VP Sara Duterte kasi unity, nagawa nila. So lahat ng imposible, kaya nilang gawin. Di ba? O, panoorin natin to. Kasama po natin ang chairperson ng Duterte Youth Party List. Ukol pa rin po dito sa desisyon nga po ng COMELEC 2nd Division at tatanungin po natin ang kanilang reaksyon. Sir Ronald Cardema, magandang umaga po. Good morning po, ma'am. Good morning po sir, thank you for being on the show. Nagdesisyon na nga po ang COMELEC 2nd Division, kinansela po ang registration ng Duterte Youth Party List. Ano pong reaksyon niyo sir? Masabi ko, kalokohan yun. Una, ang naging boto ay 2-1 kasi 3 lang sila sa division. Dun sa 1, yung bumoto para sa atin, yung mismong presiding commissioner ng division. At kami nga nagpapasalamat kasi kinontra mismo ng presiding commissioner lahat ng sinabi ng dalawa. Ang sinasabi lang kasi ng mga petitioner laban sa atin, noong 2019 daw, unang-una meron daw tayong hindi pinablish sa dyaryo. Tapos meron daw tayong hindi ginawang hearing. So yun yung sinasabi ng dalawang commissioner. Alam niyo yung sabi mismo ng presiding commissioner sa pagkontra niya dun sa dalawa, naka-state naman sa dissenting opinion, it is never the fault of Duterte Youth Party List because under the party list law, it is actually the COMELEC who is required to publish. Oh, ayan, nalinaw niyan. Yung sinasabi ng dalawang commissioner, 3 daw yung commissioner. Yung pinaka-head doon, nung committee na yon, mismo nagsabi, walang problema yung sinasabi niyong publication kasi nasa batas natin, ang magpapublish ng publication na Duterte Party List ay tayong COMELEC. Mismong head noong committee na yon. Yung dalawa, ewan ko kung inappoint yun ni Marcos. The name of Duterte Youth Party List. And kung nakalimutan ni COMELEC, hindi kasalanan ni Duterte Youth yun. Kasi lahat naman ng pinapapublish ni COMELEC sa atin, lahat yun pinablish natin. Lahat ng notice of hearing, lahat ng hearing, inatanda natin. Hindi naman kasi kaya ni Duterte Youth Party List na tayo yung pupunta sa COMELEC, magsasabi tayo na kailan po yung hearing natin, punta tayo. Ang nagyayaya mag-hearing, sila ang government office hindi naman yung petitioner dati. So tayo ay pinagtanggol mismo ng presiding commissioner. At sinabi pa doon ni presiding commissioner Ray Bulay, lahat ng ibang allegation, promoting violence daw tayo, vote buying daw tayo, lahat-lahat doon, kinontra ni presiding commissioner dahil hindi daw totoo yun. Walang facts, walang ebidensya and everything. Yun naman po ang totoo doon. Alam nyo, nakakatakot dito sa ganito. Ibinoto tayo ng 2.3 million na Pilipino. Kaya lang palang baliktarin ng 2 Pilipino yon. Grabe, no? Sovereign will na yon. Grabe. Paano pagtatakbong presidente si Sara Duterte sa 2028? Oo nga. Bigla na lang sinabi ng COMELEC, after siya iboto ng milyong-milyong Pilipino, teka, disqualified ka pala, Madam President-elect. Kasi may kaso ka noong 2025, nagwala ka, nagpura ka, kinasuhan ka ng NBI, kinasuhan ka ng DOJ. Nako. Ganyan na mangyayari dyan kapag hinayaan. Alam mo, posible yan kasi tandaan ninyo yung mga kaso sa kanya, parang out of this world yung kaso kay VP Sara Duterte, talagang sinadya lang. Para bagang, sige, kasi may kaso ka. I mean, you understand what I mean? Walang conviction basta kinaso lang. Di ba dati para nagtataka tayo, bakit biglang gumawa ng kaso para kasuhan itong si VP Sara Duterte? So, mukhang nabubuo yung picture na posible in the future kasi yan yung ginamit sa sa party list ni Cardema may kaso kayo. Remember kaso lang wala pang conviction. Kinasuhan kasi sila ata ng mga MPA na kung ano-ano. Kaso pa lang yan, wala pang conviction, pero ginamit siya ng COMELEC para i-disqualify sila. So magkakaroon ngayon ng precedents, di ba? Na nangyari yan. O ngayon, kasi halimbawa lang,
nagpasa ng motion to consider itong party list ni Cardema sa Supreme Court. At sinabi na, halimbawa lamang kung sinabi ng Supreme Court, tama yung decision ng COMELEC. So pwede nga yung gamitin niya ng COMELEC in the future. Ganun pala pag may kaso, pwede Okay. Oh. So tatakbo si VP Sara Duterte pag nanalo siya, number 2 si Romualdez. Oh, may kaso ka. According to the jurisprudence, merong kaso ay hindi dapat i-proclaim. Patay tayo dyan ngayon. Hindi, di ba? I mean, isipin nyo, mukhang imposible. But again, imposible rin dapat na madala si Pangulong Duterte. Hindi natin nakalain na merong sundalo, may pulis na magtatangkang dalhin si Pangulong Duterte sa dahig after what he did sa mga uniform personnel. Pero nagawa. So maaari din ito. Mukhang imposible. Pero kung lumusot ngayon itong kay Cardema, ay anak ng tutsang kalabaw. Posible ngayon. Itong kay VP Sara Duterte. Isipin nyo mabuti ito. Tapos anong gagawin natin? Putang ina, magkikwentuhan tayo ng chismisan tungkol sa pamilya ni Duterte? Hindi, you understand what I mean? May mga malalalim tayong dapat pag-usapan, pag-ukulan ng pansin. Ano gusto ninyo? Pag-usapan yung problema ng mga... Ay, nako. Partner ni Pangulong Duterte? Ang ina nyo talaga. Kaya kalokohan yung mga pinagsasabi ng dalawang commissioner doon, si Pipo, saka si Celis. Tandaan yung mga pangalan ng mga yan. Sir, bukod po dyan sa nabanggit ninyo yung publication, nakita nyo na po ba yung mismo pong desisyon nitong COMELEC Second Division? Binasa ko na kahapon Oo, meron yung buong decision Meron pa po silang ibang mga binabanggit dito aside from the publication. Meron silang binabanggit na yung mass withdrawal, pati substitution po ng nominees. Meron pa rin binabanggit na last minute changes. Meron din pong sinasabi na parang tinawag po ng COMELEC mismo na pinagbumukhang katawa-tawa po yung election process. Kumbaga, hindi lang isa po yung dahilan kung bakit kinansela yung registration. May tugon po ba kayo dito po sa mga nabanggit sa desisyon? Actually, yung tugon ko, eksaktong-eksakto dun sa sinasabi ni Presiding Commissioner Ray Bulay. Walang katotohanan yung mga yun kasi wala namang pruweba. Alam mo, kaya naisip ko na kung ba't pinatagal nila ng 3 linggo to. Ginawan pa nila ng mga legal words kung paano sasabihin yung mga bagay-bagay na yon. Unang-una, sinabi dyan kasi sabi ng petitioner sa atin, yung Kabataan Party List, promoting violence daw tayo. Isa daw yung sa dahilan kung bakit kailangan tayo matanggal yung rehistro natin. Ang sinabi ko lang naman sa speech ko nung hindi pa nag-e-exist yung Duterte Youth Party List, sabi ko, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, debatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ibig ko sabihin, mahilig tayo makipagdebate. Alam naman sa Pilipinas, dinebate ko si Jim Paredes sa EDSA Shrine, dinebate ko si Kaloy Zarate ng Bayan Muna hanggang matanggal sila sa Kongreso. Mga ganung bagay. Ang pinapalabas nitong dalawang to, Commissioner Pipo and Bulay, Pipo and Celis, pati nung petitioner Kabataan Party. Grabe, no? Nakalagay doon, promoting mass murder in the Philippines. Sino pa namang maniniwala doon? Sa kalahating dekada natin sa Kongreso, wala nga kami kahit sinapak o sinuntok o binatukan. Ang nirereklamo nga namin yung mga teroristang NPA na nanggagaling sa ibang party list na talagang naman napapatay sila bilang teroristang NPA. Kami pa yung nakasuhan ng promoting violence. Ganyan yung sinasabi natin at tama naman yung sinabi ni Presiding Commissioner Bulay, walang ebidensya sa mga house show na kaso na yan. So, para po sa inyo, sa panig po ng Duterte Youth, walang pagkukulang, wala po naging pagkakamali. Ito po, parang ang dating po dun sa mga naging tugon nyo, napopolitika po ba kayo, sir? Aba, siyempre naman. Totoo naman. Obvious naman eh. Alam mo, kasi ganun yung sinabi ng dalawang commissioner. Pwede ko naman sabihin na ganito naman yung side namin. Pero ang advantage namin, yung mismong presiding commissioner nila, on the record, ang nagsabi through a dissenting opinion, kung ano yung mga tama naman talaga doon na hindi naman namin pagkakamali yun. Ang sabi naman po kanina, kausap namin si COMELEC Chairman Attorney George Garcia, pwede pa po ito for motion for reconsideration. Ay, yun din po ba ang plano ninyong gawin? Yes, we are allowed by law to file a motion for reconsideration within 5 days. So until next week, pwede tayo mag-file. And after 5 days, ma-file natin yon, i-hearing naman yon sa COMELEC and Bank. So normally, tumatagal ng buwan yan, pero sa ganitong mapulitikang bagay, baka magulat kayo, 1 linggo lang may decision na agad yung NBank. So bantayan nyo. Pero most likely, lalampas yan doon sa June 30 na assumption date. Kaya matatanong natin sa COMELEC,
nakasaad sa Constitution na kapag ang nanalo ay kapag ang isang kandidato ay nanalo, kailangan nyo iproklama. Tapos, pag yun na-proklama, kailangan sa June 30, mag-assume siya ng kanyang 3-year term sa opisina niya sa gobyerno. So, ang tanong, bakit hindi nyo ini-issue yung proclamation nung May 19? Nakalagay sa rules ng COMELEC, kahit may kaso, basta walang final decision, kailangan iproklama. Kaya nga, masabi ko, nung June 19, kailangan nila ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang sabi nila may pending na kaso. Kahit nagdesisyon yung division kahapon, hindi pa rin final yun. Kailangan pa rin nilang ilabas yung Certificate of Proclamation. Ang inaantay yata nitong COMELEC, maging pabor sa kanila kung kailan lang nila ilalabas o hindi na ilalabas. Yun yung TRO nating hinihingi sa Supreme Court na kailangan ilabas ng COMELEC dahil nanalo naman talaga tayo. Hindi naman nila pwedeng parang burahin na lang yung panalo natin. Nanalo talaga tayo. And they are required to produce that Certificate of Proclamation hanggat walang Grabe, final no? decision sa ating kaso. So, kumbaga po, Sir Ronald, dapat proclamation forthwith. Parang ganun ang Si medyo hindi lang na nasakyan ni Cardema pero tama tong sinabi ni Ted Filon eh. Alam mo kasi yan ang ano nila eh. Yung salitang forthwith. Laging ginagamit lang yan basta against sa mga Duterte. Forthwith, kailangan niya impeachment. Pero yung pagkadating sa mga ibang forthwith o immediate nga, hindi naman ginagawa ng ibang mga departamento o di kaya Congress, di ba? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman